Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matagumpay na nakuha ng dalawa ang pinakamamahal na espada ng hangal na si Elder Son na makikita sa isang gilid na labis ang panggagalaiting nararamdaman, at makita naman ito ng dalawa ay naisipan nilang lalo pang sagaidan ang pagkainisip ng hangal na Elder sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga salita dito. Sa nakaraan ding video ay nakita nating sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan ni Senior Sister Han ang ating bida na dahilan ng biglang pamumulan ng mukha nito na animoy sobre sa dugo. At ang nangyari naman ay labis na nakapagbigay sa ilang mga cultivator ng hinagpis gayong si Senior Sister Han daw ay kanilang napupusyon subalit hawak na pala ito ng ating bida. Na makikita namang labis na lamang ang pagtagas ng dugo sa kanyang mga ilong dahil ito lamang ang unang pagkakataon na halikan siya ng isang babae habang makikita naman sa likuran ng mga ito ang hangal na si Ran Changling na lalo pang nagdilim ang paningin dahil sa halikang naganap. At matapos naman ang nangyari ay nagdudumaling sinabi ni Senior Sister Han sa ating bida na kailangan na daw nitong umakyat ng entablado upang masimulan na nito ang kanyang laban, habang siya naman daw ay magpupunta muna sa isang gilid upang panuurin ang labanan nila ng hangal na si Ran Changling. At habang papalayo ay mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na napakamangmang daw niya gayong hinalikan niya si Chen Feng sa harap ng madaming cultivator subalit agad din niyang giit sa kanyang sarili na nadala lamang siya ng sitwasyon kaya naman ang ating bida daw talaga ang dapat sisihin sa nangyari kanina. Sa parihong sandali naman ay makikita ang isang cultivator na tila nahihibang kung saan malakas nitong sinasabi sa lahat na ang paghalik daw ng babae sa harap ng madaming cultivator ay isang napaka-romantic na tagpo kaya naman baka daw meron ding babaeng cultivator ang may gustong humulik sa kanya dahil naghihintay lamang siya dito at wag na din daw itong mahipa. Bukod pa dun ay gaya daw ng ating bida ay lalaban na din siya kaya naman baka daw may gusto bigyan siya ng pampaswerteng halik kahit na isa lang, na labis namang ikinadismaya ng mga nakakitang cultivator sa paligid. Matapos nito ay lumipat ang tagpo sa ating bida kung saan ngayon pa lamang niya na-realize ang nangyari dahil sa narinig niya sa nahihibang na cultivator at sa pag-iisip niya sa nangyari ay labis siyang namula at onti-onting lumabas ang dugo sa kanyang ilong. At dahil sa pag-iisip ng nangyari ay labis na lamang ang saya niyang naramdaman dahilan upang para na itong baliw na magsasayaw sa gitna ng entablado habang tuwang-tuwang ipinagsisigawan na hinalikan daw siya ng kanyang Senior Sister Han na pinakamagandang babae sa kanilang sect at nangangahulugan daw lamang yun na siya ang pinakagwapong individual sa kanilang Chen Yuan sect. Habang sa isang gilid naman ay makikita ang hangal na labis na lamang ang panggagalaiting nararamdaman sa ating bida gayong tila daw ay inaasar pa siya ni Chen Feng base sa pagpapakita nito ng affection sa kanyang mismong harapan na animoy na nanadya. At sa isip-isip pa nito na sa oras daw na matapos na niya ang ating bida at tuluyan itong mapaslang ay sisiguraduhin niyang isusunod niya si Han Yuer gayong labis na din ang pamamahihan nitong idinudulot sa kanya na di daw niya kayang palampasin. At makalipas pa nga ng ilan pang sandali ay tuluyan na ding nag-umpisa ang paliksahan kung saan agad na tinanong ng referee ang dalawa kung handa na daw ba silang parihong lumaban, na agad naman na tinugunan ng dalawa at may pagkakalmado nilang parihong sinambit na handa na daw silang makipaglaban sa isa't isa. At nang marinig naman ito ng referee ay malakas niyang ipinahayag sa lahat na ang magaganap daw na laban ay ang ikalimang round ng ikalimang laban kung saan ang sino man daw na mananalo sa round na ito ay mapapabilan sa nangungunang mga outer sect disciple. At matapos masambit ng referee ang hudyat ng pagsisimula ng laban ay mabilis na umatake ang di na makapaghinti na hangal kung saan habang nagpapakawala ng nakakapangilabot na pressure ay mariin niya ding sinasabi sa ating bida na mabilis niya lamang daw itong tatapusin at wala daw siyang aititirang kahit kunting hininga dito. At nang makita naman ng mga manunood ang ginawang paglalabas ng napakalakas ng pressure ng hangal ay agad nilang nasambit na mukhang mabilis lamang daw matatapos ang laban gayong ginamit na ni Ran Changling ang buo niyang lakas sa unang pag-atake pa lamang at bukod pa doon ay higit daw na mas mataas ang level nito kisa sa ating bida kaya naman siguradong di ito madedepensahan ni Chen Feng. Kung saan makikita naman itong may pagkakalmado lamang na nagtanong sa hangal kung plano daw ba nitong labanan siya ng physical na pag-atake. At kung ganun daw ay pagbibigyan niya ito upang malaman nila kung sino sa kanilang dalawa ang nagtataglay ng di matatawarang physical na lakas. Na agad din namang tinugunan ng hangal, aniya na kung lalaban daw si Chen Feng sa kanya ng sabayan gamit lamang ang sarili nitong physical na pag-atake ay nag-aabala lamang daw ito gayong nasisiguro daw niya na madudurog lamang ang braso nito sa kanyang suntok.
Maya-maya pa ay tuluyan nang nagtama ang dalawang suntok kung saan dahil sa lakas ng salpukan ay nakalikha ito ng matinding pagyanig sa ibabaw ng entablado kasabay ng malakas na pressure na nagmamula sa sagupaan. Subalit ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na ding naramdaman ng hangal ang lakas na nagmamula sa suntok ng ating bida dahilan upang bahagyang mapahiwit ang kanyang mga labis kasabay ng pagkabigla nito sa nangyari. Maya-maya pa ay di na nga din nakayanan pang tumagal ng hangal na si Ran Changling sa kanilang salpukan at kasabay ng malakas na pagsabog ay makikitang bahagya na ding tumilapon ang hangal senialis na lamang si Chen Feng pagdating sa physical na lakas dito. At sa isip-isip ng hangal matapos niyang makabawi ng balansi na di daw siya makapaniwalang mas malakas pa ang physical na pangangatawan ni Chen Feng kaysa sa kanyang lakas kahit na lamang siya dito ng 2 puntos pagdating sa cultivation level. At habang di may pinta ang kanyang pagmumuka ay mariin niyang nabanggit na papaano daw naging impossibly na mas malakas ang gaya ng ating bida sa kanya na naka-about na sa tugatog ng pagiging posterior heaven. Habang makikita naman sa paligid ay ilang mga cultivator na natuwa gayong nakita nilang mas lamang pa ang kanilang idol pagdating sa lakas kumpara sa hangal, habang sa kabilang banda naman ay makikita ang mga cultivator na labis na lamang ang pagkamangha sa ipinakitang lakas ng ating bida kung saan nasabi pa ng isa na di man lang daw napagalaw si Chen Feng ng buong lakas ni Ran Changling. At dahil sa kahihiyang natatamo sa kanyang mga naririnig sa paligid ay may panggagalaiti niyang sinambit na papaano daw naging posible na makasabay si Chen Feng sa kanyang buong lakas gayong nasa 5,000 kilo na ang kanyang suntok. Dagdag pa ng hangal na sigurado nido na nanday si Chen Feng sa kanilang salpukan kaya naman may pagbibintang niyang inakusahan ang ating bida na gumamit daw ito ng martial arts para lamang makasabay sa kanya habang siya naman ay purong physical na lakas lamang. Natinugunan naman ng ating bida at may pagkakalmado niyang sinambit na wala daw siyang ginamit na anumang martial arts at talaga daw lamang na napakahina ng suntok ng hangal kaya madali lamang niya itong nadepensahan. At dagdag pang panglalait ng ating bida na ang pinakawalan daw nitong suntok ay katumbas lamang ng suntok ng isang 2 taong bata kaya naman kahit daw daliri lamang niya ang kanyang gamitin ay di ito makakaapekto sa kanya. Dagdag pang sambit ng ating bida habang marahang nakatingin sa kanyang kamao na ang pinakawalan daw niyang atake ay isa lamang normal na suntok at kung bibigyan daw naman niya ito ng pangalan ay masasabi niyang bagay itong tawaging common attack palm na masasabi nilang simple lamang. At ang lahat naman ng paliwanag ng ating bida ay di napaniwalaan ng hangal na si Ran Changling at upang makatakas sa kahihiyan ay mariin pero niyang ipinagpilitan na gumamit daw talaga ng martial skill ang ating bida gayong napaka-impossibly daw namang makasabay ito sa kanyang buong physical na lakas gamit ang sarili nitong suntok lamang. Dagdag pa ng hangal habang nanggagalaiti na wag daw silang linlangan pa ni Chen Feng gayong di daw naman magagawa ng isang cultivator na gaya nito na nasa 7th layer of posterior heaven lamang ang makapaglabas ng 5,000 kilo ng suntok na nagagawa lamang ng mga katulad niyang nasa 9th level of posterior heaven na. Na may pang-asar namang tinugunan ng ating bida na kung gayong daw na di matanggap ng hangal na mas malakas ang physical na pag-atake niya dito ay isipin na lamang nito na isang milagro ang nangyari para matahimik na ito sa kanyang kadaldalan. Habang sa isip-isip naman ng ating bida na wala talagang maniniwala sa ipinakita niyang lakas gayong siya lamang ang nakaalam ng patungkol sa dragon blood na siyang dahilan upang makapag-cultivate siya at ang simulan ng lakas buhat dito ay ang 5,000 kilo na pataas. Habang sa parihong sandali naman ay makikita ang mga cultivator na labis na lamang ang pagkamangha kay Chen Feng kung saan sambit ng isa na kung totoo daw na walang martial skill na ginamit si Chen Feng sa salpukan ay nangangahulugan lamang na wala ng cultivator ay makakapantay sa lakas nito kung nagtataglay lamang sila ng kagaya ni Chen Feng na level. At ang nakakamangha pa daw dun ay kasalukuyan pa lamang na nasa 7th layer of posterior heaven ang ating bida subalit nagtataglay na ito ng 5,000 kilo ng suntok papaano pa daw kaya kung umabot na ito sa 9th level of posterior heaven. Habang makikita naman sa itaas si Chen Gayen na labis na namamangha sa ating bida kung saan sambit nito na napakamahiwaga daw naman ng ating bida gayong nagtataglay din pala ito ng pambihirang katawan na nakuha niya sa pagko-cultivate. Ayon naman sa master ng Chen Yuan sect na si Zuo Bufan na para daw sa kanya ay wala ng sinumang sa mga outer sect disciple ang may kakayahang tumapat sa physical na lakas na taglay ni Chen Feng. At matapos niyang makapagbigay ng kanyang palagay ay agad niyang tinanong ang hangal na si Ran Yuzo kung ano daw naman ang masasabi nito sa kanyang nakitang lakas ng ating bida,
na tinugunan naman ng hangal at may pagkakumpiyansa niyang sinabi na di siya napabilib ng ating bida gayong di lamang daw naman sa lakas nalalaman kung sino ang mananalo sa labanan. Maya-maya pa ay marahan nitong sinabi sa master ng Chen Yuan Sect na manood na lamang daw ito ng laban upang malaman nito kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi kanina. At habang nakatingin si Master Zuo Bufan sa entablado ay marahan nitong nasambit na mukhang ginagawa na daw ni Ran Changling ang lahat ng makakaya nito para lamang mailabas at maipakita sa lahat ang tunay nitong lakas. At habang mariing nanunood ay pahabol pa niyang sinambit na di na daw siya makapaghintay na malaman ang resulta sa kung sino nga ba ang mas malakas sa dalawa at bukod pa daw dun ay gusto din niyang makita ang buong potential ng ipinagmamalaking disciple ng hangal na si Ran Yuzo. Matapos nito ay bumalik ang tagpo sa ibabaw ng entablado kung saan maririnig ang sambit ng hangal na aniya na inaamin daw niyang minaliit niya ang kakayahan ni Chen Feng nung una. Subalit kung iniisip daw ni Chen Feng na mananalo siya sa kanya gamit lamang ang pisikal na lakas ay nahihibang na ito gayong nasa entablado daw sila upang magtagisan ng lahat ng nalalaman kaya naman wala pa din itong binatbat sa kanya dahil meron pa siyang mga nakatagong malalakas na teknik. May pagkamayabang pa niyang dagdag na sa ngayon daw ay medyo magseseryoso na siya gayong nararapat lamang daw ang ating bida para masawi sa kanyang mga martial skill dahil nasaksihan na daw naman niya na talagang malakas ito at kwalipikado para gamitan niya ng teknik. Na may pang-asar lamang na tinugunan ng ating bida sa pagsisabing kung ilalabas na nito ang powerful skill nito ay gawin na nito gayong wala daw siyang laban kung buo nga ang gagamitin nito sa labanan dahil di daw siya biniyayaan ng kadaldalan tulad nito. At ang pang-asar naman ni Chen Feng ay di nagustuhan ng hangal kaya naman agad nitong ginamit ang isa sa kanyang ipinagmamalaking teknik na tinatawag nitong Snow Falling Cloud Piercing Palm kung saan habang isinasagawa ito ng hangal ay mapapansin ang sobra nitong bilis na nakagagawa na ng kanyang amahi dahilan upang bahagya namang ma-alarm si Chen Feng sa nakita. At napapatanong pang sambit ng ating bida kung isa daw ba itong uri ng pag-atake mula sa likod na ginagamit lamang ng mga baklang di kayang makipagsabayan. Dagdag pa ni Chen Feng na napakabilis daw talaga ng hangal dahilan upang dumami ang amahi nito na kasalukuyang pumapalibot sa kanya na animoy na turuan ito ni Naruto ng Shadow Clone Jutsu. Sa parihong sandali naman ay maririnig ang mga hangal na taga-suporta ni Ran Changling kung saan isinisigaw nilang mapunta na daw sa impyerno ang ating bida, na makikita namang bahagya ding naaalarma sa mga kaganapan gayong di niya matukoy kung alin ang dedepensahan dahil sa sobrang dami ng hangal, na may pagkamayabang naman sinasambit na ngayon na daw matatapos ang buhay ng ating bida na isa lamang basura sa kanyang paningin. Habang makikita pa din ang mga manunood na labis na lamang na namamangha sa ginagawang pagpapakitang gilasang hangal kung saan sambit pa ng isa na tila kagaya daw ito ng piercing palm wind, tanong naman ng isa na kung may pag-asa pa daw bang makaligtas ang ating bida sa ganitong klaseng pag-atake, na tinugunan ng isa at may pang-iinsulto nitong sambit na dito na magwawakas ang kahambugan ni Chen Feng dahil nasisiguro daw niyang magkakadurog-durog ito matapos ng pag-atake. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa kay Master Zuo Bufan na makikitang may pagkamanghang sinasabi sa hangal na si Ran Yuzo na di na din daw masama ang kakayanan ng disciple nito gayong nagawa na nitong maabot ang primary stage ng Snow Falling Cloud Piercing Palm base pa lamang sa kanyang nakikita. Na tinugunan naman ng hangal at may pagkamayabang nitong sinambit na ito ang patunay na dilang pisikal na lakas ang basihan ng labanan dahil nakatuon ito sa paraan kung paano manalo. At habang may nakakademonyong postura ay mariin itong sinambit sa kanyang isipan na matagal na daw patay si Yan Qingyu subalit may mga iilan pa din ang pinipilit silang pagkumparahin. Subalit ngayong araw daw ay buburahin na ng kanyang disciple ang alaala nito sa pamamagitan ng pagpaslang sa naiwan nitong disciple upang tuluyan na itong makalimutan ng lahat sa kanilang sect. Sambit naman ni Chen Gayen na wala daw ang sino mang makakadepensa sa primary stage ng martial arts kung ang gagamitin lamang ay ang pisikal na lakas kaya naman kinakabahan daw siya na dito na magtatapos ang pamamayagpag ng ating bida. Na tinugunan lamang ni Master Zuo at marahan niyang sinambit na panuurin na lamang nila kung papaano muling makagagawa ng milagro si Chen Feng para manalo. Na tinugunan naman ng hangal na si Ran Yuzo at may pagkamayabang nitong sinabi na wala na daw magagawa pa si Chen Feng kundi ang mamatay at tanging stepping stone lamang daw talaga nito si Ran Changling habang buhay. Maya-maya pa ay bumalik na ang tagpo sa labanan kung saan habang papataki ang hangal ay may pagkamayabang niyang sinabihan si Chen Feng na bakit di daw nito ngayon patunayan ang kanyang lakas,
subalit wala daw siyang nakikitang magagawa ng ating bidang makadepensa sa kanyang primary skill dahil isa lamang daw naman itong basura hanggang huling hininga. Sambit pa nito na meron daw siyang martial skill at naabot na niya ang primary stage nito kaya naman wala talagang kapag-apag-asa si Chen Feng na manalo sa kanya simula pa lamang, at habang sinasambit niya ito ay patuloy din naman ang pagpapaulan niya ng pag-atake sa kinatatayuan ng ating bida. At dahil sa lakas ng sunod-sunod na pagtama ng atake ng hangal ay inakala nitong nanalo na siya kaya naman malakas niyang ipinagsigawan na ang basurang gaya daw ni Chen Feng ay mananatiling basura lamang habang buhay gaya ng master nitong walang silbi. Dagdag pa nito na matuwa pa daw si Chen Feng gayong bago ito masawi ay nakasaksi pa ito ng lakas ng isang primary stage skill at mabait pa daw siya para di ito ipagkate sa katulad nitong basura. Subalit ang kahambugan nito ay bahagyang naputol nang biglang magsalita si Chen Feng nang may pagkakalma daw senialis na baliwala lamang sa kanya ang tila pagtatanghal ng hangal sa kanyang harapan, habang makikita naman ang hangal na labis na lamang ang pagkagulat sa tugon ng ating bida. At nautol-utol pa niyang natanong kung buhay pa rin daw ba si Chen Feng sa kabila ng ginawa niyang pagpapaulan ng malalakas na pag-atake dito. Nang biglang isang tila gintong kidlat ang mabilis na tumungo sa hangal at sa bilis nito ay di na ito namalayan pa ni Ran Changling. At napagtanto na lamang niya ang pag-atake ng ating bida nang biglang tumagas ang dugo sa kanyang mga palad dahilan upang pawisan ng malamig ang hangal dahil sa nangyari habang nakatingin sa nasugatan niyang malaking palad na tila panghimas lamang nito ng tilapia ng kapitbahay. At dahil din sa mabilisang pag-atake ni Chen Feng ay agad na napawalang bisa ang teknik ng hangal na makikitang dahan-dahan ng naglalaho habang ito naman ay napapasigaw na lamang ng sakit habang nakahawak sa palad niyang pangdakmo lamang ng poloka sa kapitbahay. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagpakita ang ating bida kung saan base pa lamang sa itsura nito ay talagang di nga ito nagtamo man lang ng kahit na kunting pinsala sa katawan senialis na matagumpay talaga ang ating bida na maiwasan ang sunod-sunod na pag-atake. At habang may pagkamayabang na tindig ay sinabi niya sa hangal na sapat na daw ang kanyang nakitang pagtatanghal kaya naman puputulan na niya ito ngayon gayong masyado na daw atang lumalaki ang ulo ng hangal at ayaw daw naman niyang isipin nito na malakas na ito dahil lamang sa kanyang naipapakita. At nang makita naman ng hangal na si Ran Yuzo ang kaayusan ng ating bida ay labis siyang nagulantang gayong ang buong akala talaga nito na kanina pa ito nasawi sa sunod-sunod na pag-atake subalit bakit tila wala man lang daw itong natamong pinsala sa katawan. Maging ang hangal na si Ran Changling ay di din nakaligtas sa pagkagulat at dahil nga dito ay napatanong pa ito sa kanyang sarili sa kung papaano daw ito nangyari at tila nagmilagro na naman ang ating bida gayong wala daw siyang alam na may cultivator na kayang makaligtas sa kanyang teknik. At dahil sa nangyari ay mabaliw-baliw nang nasambit ng hangal na si Ran Changling sa ating bida na ano daw ang ginawang pandarayan ng ating bida para lamang mawasak ang kanyang ipinagmamalaking snow falling cloud tearsang palm gayong wala daw itong karapatan para sirain ang maganda niyang teknik. Dagdag pa nitong sigaw sa ating bida na naabot na daw niya ang primary stage ng kanyang snow falling cloud tearsang palm kaya naman nakasisiguro daw siyang nandaya ito para lamang makaligtas gayong wala daw ang sino man ang magagawang makadepensa sa kanyang pag-atake lalong-lalo na ang mga basurang gaya ni Chen Feng. Na tinugunan naman ng ating bida at may pagkaseryoso niyang sambit na madali lamang daw para sa kanyang masira ang atake nito at kung papaano daw niya yung ginawa ay ipapakita niya mismo sa hangal na si Ran Changling. At matapos niyang makapagsalita ay marahan niyang iwinasiwas ng bahagya ang kanyang sandata sa hangin kung saan nakalikha itong muli ng malagintong amahi na naiiwan sa hangin. At makalipas pa ng ilang sandali ang gintong enerhiya na nagmamula sa espada ng ating bida ay nag-transform naman sa isang gintong dragon na may napakagandang balat na parang talusak. Maya-maya pa ay makikita na ang maganda ngunit nakakapangilabot ang dalang pressure ng isang magandang martial arts na ipinakita ni Chen Feng habang sinasabi sa hangal na kaya lamang niya nagawang mapawalang bisa ang atake nito dahil mas higit siyang malakas sa hangal at mas advanced na daw di umano ang kaalaman niya sa kanyang martial skill kisa sa hangal na tanging primary stage lamang ang naabot. At ang makapanindig balahibong kapangyarihan ng teknik ng ating bida ay labis na nakapagbigay ng pagkaalarma sa hangal gayong ramdam na ramdam nito ay bigat ng pressure mula sa teknik ng ating bida. Maya-maya pa nang maproseso na ng hangal sa kanyang isipan ang sinambit ng ating bida na naka-about na daw siya sa advanced stage ng teknik ay agad pa itong kinlaro ng hangal gayong napaka-impossibly daw na magawa ito ng ating bida na isa lamang basura.
Maging ang hangal na si Ran Yuzo ay ganun din ang iniisip dahil para sa kanya daw ay napaka-impossibly ang ganong kaalaman at bukod pa dun ay baka daw naman naghahambog lamang si Chen Feng para lukuhin silang lahat. Maya-maya pa ay muling ipinakita ang ating bida kung saan may pagkaseryoso niyang sinabi sa hangal na si Ran Changling na kung di ito naniniwala sa kanyang sinasabi ay wala daw naman siyang magagawa kundi ang ipakita na lamang ito at iparamdam sa hangal kung gaano siya kalakas. Matapos niya itong masambat ay bigla niyang isinagawa ang kanyang martial skill technique kung saan marahan niyang itinuro gamit ng sandata ang kalangitan habang sinasambit ang unang pangalan ng teknik na Falling Rain. At ang pagkilos naman ng ating bida ay agad na ikinaalarma ng hangal gayong kilala nito ang teknik at alam nito kung gaano ito kapaminsala kaya naman agad niyang ihinanda ang kanyang sarili habang di pa din naniniwala sa sinasabi ng ating bida. Maya-maya pa ay tuluyan nang lumutang ang ating bida sa itaas ng stage habang kasalukuyan pa ding nakaturo ang kanyang sandata sa kalangitan na kasalukuyang naglalabas ng mga gintong kidlat kasabay ng kanyang ekspresyon na may pagkaseryoso na animoy batang nakipag-away sa kalye na di pa nakagagantiya. At ang isinasagawa naman ng ating bidang teknik ay labis na ikinagulantang ng mga inner sect elder at maging si Master Zuo Bufan ng Chen Yuan sect ay di nakaligtas sa pagkagulat sa kanyang nakikita gayong talaga namang napakalakas ng teknik ni Chen Feng. Kung saan makikita itong nakapag-trigger na ng mga pagkidlat sa kalangitan kung saan ito ang Heavenly Thunder Tribulation, at nang makita naman ito ng hangal na si Ran Yuzo ay lalo pa siyang nagulantang sa mga kaganapan at malakas niyang sinabi na paano daw naging possibly na nagawa ng ating bidang makapagtawag ng Heavenly Thunder Tribulation upang isagawa ang kanyang teknik. Maging si Master Zuo Bufan ay di din nakaligtas sa muli na namang pagkamangha at ayon pa sa kanya na ngayon lamang daw niya nasaksihan na may isang outer sect disciple na naman ang magagawang makapagpalabas ng malakas na Heavenly Thunder Tribulation. At dagdag pa nito na baka daw talagang naipasa ng lahat ni Yan Qingyu ang kaalaman nito sa ating bida gayong magkasing talentado sila ng kanyang disciple. Ayon naman kay Chen Gayan na ang isinasagawa daw ng ating bida ay walang dodang ang Falling Rain and Flying Flower swordsmanship kung saan base sa ipinapakita nito ay di ito naghahambog na naabot na nito ang advanced stage ng martial skill, at para sa kanya daw ay talagang napakadaming milagro pa ang ilinalabas ni Chen Feng sa laban. Sa parihong sandali naman ay makikita ang mga banong cultivator na labis na namamangha sa ulan na nalikha ng ating bida, kung saan di pa sila makapaniwalang ulan talaga ang pumapatak na kanilang nakikita na tila ngayon lamang nakakita ng ulan sa talan ng kanilang buhay. Maging ang hangal na si Ran Changling ay bahagyang naalarma ng mapagtanto nitong sa ibabaw lamang ng entablado pumapatak ang mahinang pag-ulan na kanya din namang ikinimangha habang nakatingin pa itaas kung nasaan si Chen Feng. Ang iba namang mga manunood ay labis ng nabano sa kanilang nakita gayong nagmaladyos na daw si Chen Feng ng ulan gayong tila nakokontrol nito kung saan lamang papatak ang ulan na kanyang tinawag at makikitang tanging entablado lamang ang pinaulanan nito na di pa nila nakikitang ginawa ng ibang mga cultivator. Maya-maya pa ay muling bumalik ang focus kay Chen Feng kung saan bahagya na nitong ibinaba ang kanyang sandata sa tapat ng kanyang mukha upang isagawa ang susunod na galaw ng kanyang teknik. Matapos nito ay tuluyan na nga nitong isinagawa ang susunod na teknik kung saan bahagya niyang iwinasiwas ang kanyang sandata paikot sa kanyang tayo dahilan upang makalikha siya ng tila bulaklak sa kanyang likuran habang nagsasambit ng mga mantra na flying flower. At matapos nito ay agad na napalitan ng mga paglipad ng talulot ng bulaklak ang ulan na linika nito sa ibabaw ng entablado kung saan labis na naman itong ikinimanghan ng mga cultivator na nakakita at laking pagtataka ng mga ito kung papaano daw ito nagagawa ni Chen Feng gayong napalitan na nito ang ulan ng paglipad ng mga petals ng bulaklak. Sambit pa ng isang banong babaeng cultivator na ano daw kayang uri ng swordsmanship ang isinasagawa ni Chen Feng gayong lubha daw nitong napakaganda at bukod pa doon ay ngayon niya lamang ito nakita, na agad namang tinugunan ng cultivator sa kalapit nito at sambit nito na si Chen Feng lamang daw ang kauna-unahang nagsagawa ng ganitong klaseng martial arts kaya naman talagang ngayon lamang nila ito makikita. Makikita din si Senior Sister Han na labis na lamang ang pagkamangha sa isang gilid kasama ng kanyang ama at mariin pa niyang kinlaro kay Han Kong kung talaga daw bang din ito tinuruan ang ating bida sa kung papaano ito gamitin.
Na agad din namang tinugunan ng namamanghang si Elder Han at mariin niyang sinambit na sigurado daw siyang di niya ito itinuro kay Chen Feng at pinag-aralan lamang ito ng ating bida ng sarilinan kahapon at ang nakakamangha pa daw dun ay halos 15 minutes lamang ang kinailangan nito para maabot ang advanced stage ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship na kanyang ibinigay. Maya-maya pa ay muling bumalik ang puko sa hangal ay may panggagalaiti niyang sinambit na napaka-impossibly daw ang kanyang nakikita at habang nakatingin sa talulot ng bulaklak sa kanyang harapan ay mariin niyang sinambit na isa lamang daw itong panglilan lang gayong di daw naman ito magagawa ni Chen Feng. Maya-maya pa ay tuluyan ng nahibang ang hangal at tila baliw itong sumigaw na di daw siya naniniwalang totoo ang lahat ng kanyang nakikita gayong di daw naman talaga kaya ng isang basurang gaya ng ating bida ang makaabot sa advanced stage ng isang martial skill na gaya ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship na lubhang napakahirap at wala pang nakagagawa. Dagdag pa nito na sisirain daw niya ang teknik ni Chen Feng gamit lamang ang isang palm teknik niya upang matanggal na ang halusinasyon ng lahat at upang mapatunayan niyang di daw totoo ang lahat ng kanilang nakikita. At ang ginawa naman ng hangal na pagtatangka ay agad na ikinaalarma ng hangal na si Ran Yuzo gayong batid niyang totoo talaga ang kanilang nakikita at di ito isang uri ng halusinasyon lamang kaya naman pipigilan pa sana niya ang hangal niyang disciple upang di ito mapahamak, subalit. Huli na para kay Ran Changling ang pagpigil ni Ran Yuzo gayong sa parihong sandali ay agad nang inilunsad ng ating bida ang kanyang ihinandang pag-atake patungo sa hangal. Kaya naman agad nang nagtipo ng kalat-kalat na mga talulot ng bulaklak sa stage at mabilis na tumungo sa hangal na di naniniwala sa katotohanang mas malakas ang martial skill ng ating bida at sa puntong ito nang maramdaman niya ang panganib ay agad itong naalarma subalit huli na ang lahat bago pa niya mapagtanto ang lakas ng teknik ni Chen Feng. At nang lalo niyang maramdaman ang nakakatakot at nalalapit niyang kamatayan ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapasigaw na lang sa kanyang kinatatayuan, dahilan upang di na ito makapag-isip pa ng plano. At ang mga sumunod na nangyari ay labis na nagbigay ng takot sa lahat ng nakakita gayong sa harapan nila ay kitang-kita nila ang makapanindig balahibong kapangyarihan mula sa teknik ng ating bida na tuluyang lumalamon sa hangal at may ikumpara na daw ito sa isang dailubyo. Maging ang hangal na si Ran Yuzo ay wala na ding nagawa pa kundi ang mapasigaw dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang hangal na disciple gayong batid niyang talagang manganganib ang buhay nito sa sinasalo nitong malakas na teknik. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding hamupa ang dailubyong dala ng teknik ng ating bida kung saan makikitang nag-iwan ito sa hangal ng labis na pinsala ay di mabilang na sugat sa buo nitong katawan, habang maririnig naman sa parihong sandali ang sinasabi ng hangal na di daw siya makapaniwalang natalo siya ni Chen Feng ng ganun lamang kadali. Habang si Chen Feng naman ay kasalukuyan ng bumaba mula sa kanyang paglutang sa mismong harapan ng naghihingalong hangal. At matapos nitong makababa ng stage ay may pagkamayabang niyang itinanong sa hangal kung maniniwala na daw ba itong sa advanced stage ng kanyang martial skill na ipinakita, habang makikita na marahan niyang hinuhugot ang kanyang sandata upang tuluyan ng wakasan ang kanilang laban. Habang maririnig naman ang sigawan ng lahat ng mga umiidulo dito at talaga daw na napakalakas ni Chen Feng gayong madali lamang nitong naipanalo ang laban at iniwan si Ran Changling na halos nahati na sa madaming piraso dahil sa inilunsad nitong pag-atake. Habang maririnig naman ang komento ni Master Buffen kung saan marahan niyang sinabi na di daw siya makapaniwalang magagawa din ng ating bidang magawang makapag-trigger ng Heavenly Thunder Tribulation sa paglulunsad ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship bago pa ito makaabot sa Divine Door Realm gaya ng nagawa ng master nito. Na agad namang sinang-ayunan ni Chen Gayen at bukod pa daw dun ay di din siya makapaniwalang di lang nagtataglay ng talento ang ating bida sa cultivation level bagkus ay may malawak pa pala itong kaalaman pagdating sa pag-aaral ng swordsmanship. Nang biglang mabilis na naglansad ng pag-atake ang hangal na si Ran Yuzo habang mariin itong sinasabi na wala daw karapatan ng ating bida na sirain ang kanyang mga plano kaya naman tatapusin niya ito ngayong araw. At nang makita naman ito ni Master Buffen ay agad niyang ipinag-utos kay Chen Gayen na pigilan ang hangal. Habang makikita naman ang nahihibang ng si Ran Yuzo na labis na lamang ang panggagalaiting nararamdaman sa kanyang pagkabigo dahil sa ating bida habang mariin niyang isinusumpa sa kalangitan na tatapusin daw niya ang buhay ng ating bida. At nang makita ni Master Buffen na desidido talaga ang hangal sa pagsalakay kay Chen Feng ay marahan niyang ipinahayag na di daw pa pwedeng mawala ang gaya ni Chen Feng sa kanilang sect kaya naman kailangan nila itong protektahan, dahilan upang madumaling kumilos si Chen Gayen upang pigilan ang hangal sa pinaplano nitong pag-atake kay Chen Feng.
Sa kabilang banda naman ay maririnig pa din ang sigawan ng mga manunood kung saan dahil kay Chen Feng ay nagkaroon sila ng lakas ng loob upang ilabas ang tunay nilang nararamdaman sa hangal na si Ran Changling, at sa malakas na pagsigaw ay hiniling nilang mabilis na paslangan ni Chen Feng ang mayabang na hangal. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay may malamig na tinig niya sinabi sa hangal na mukhang wala daw ni isang nagmamalasakit sa hangal gayong sila na mismo ang nagsasabing mapos lang ito. At habang nakatutok ang kanyang sandata sa hangal ay sinabi niyang kailangan na daw nitong masawi upang pagbigyan ng hiling ng kanyang mga fans. Subalit bago pa makapaglansad ng pangwakas na atake ang ating bida para sana wakasan ang buhay ng hangal ay muli na naman siyang pinigilan ng referee sa pamamagitan ng mabilis nitong pagharang sa kanyang harapan. At sambit ng hangal na panalo na daw ang ating bida kaya bakit tila gusto daw nitong paslangan si Ran Changling gayong tapos na daw naman ang kanilang laban. Dagdag pa nito na masyado na daw yatang lumalaki ang ulo ni Chen Feng dahil lamang sa sunod-sunod nitong panalo. At ang pagharang naman ng hangal ay matagumpay na nakapagpatihil ng kagustuhan ni Chen Feng na pumutslang at habang itinatago nito ang kanyang sandata ay may pangungutya na lamang niyang sinambit sa kanyang isipan na masyado daw na nakakaawa ang mga hangal na katulad nila. At sa mayabang na tuno ay sinambit ng ating bida na tutal daw at batid pala ng referee na panalo na siya ay kailangan na nitong i-announce ang resulta gayong baka daw magbago pa ang kanyang isip at tuluyan niya ang hangal habang nagpapanggap na di pa tapos ang laban. At ang sinabi naman ng ating bida ay labis na ikinagalit ng hangal na referee subalit wala naman siyang magawa dito gayong mapaparusahan na siya sa ikalawang pagkakataon pag nagtangka pa siyang sumalakay. Kaya naman wala na din siyang nagawa kundi ang malakas na lamang na ipahayag sa lahat ang resulta ng laban upang gawin ang nakatalagang trabaho sa kanyang bilang referee ng competition. Subalit di pa man lang nito nababanggit ang resulta ay bigla namang sumulpot sa malapit ang nanggagalaiting hangal na papasugod sa ating bida habang mariing sinasabi na kikitilan daw niya ang buhay ng ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang disciple. At ang ginawa nitong biglaang pagsingit sa eksena ay siyang naging dahilan upang matigilan ng referee sa kanyang pagpapahayag at mabilis na lamang itong napatingin sa hangal habang ang ating bida naman ay kalmado lamang na nakatayo. At sa may kumpiyansang titig nito sa hangal ay marahan din niyang sinambit na alam daw niyang di makakatiis ang hangal na basta na lang manood habang linalampaso niya ang disciple nito kaya naman inaasahan na daw niya ang biglaan nitong pag-atake. At sa may labis na kumpiyansang tinig ay malakas niyang tinawag ang pangalan ng hangal at malakas niyang sinabi na ipapakita daw niya ang kanyang ihinanda habang makikita namang malapit na si Ran Yuzo sa kanya. At matapos nito ay ilinabas na ni Chen Feng ang kanyang Golden Chi upang maghanda ng pag-atake habang may pagkamayabang na sinasambit na gusto daw niyang patunayan sa hangal ang layo ng pagitan ng kanilang mga lakas. Maya-maya pa ay mabilis ding natapos ang ating bida sa kanyang paghahanda kaya naman sa may pagkaseryusong mukha ay malakas niyang ipinakawalan ang akala palm na isa sa kanyang mga alas upang sabayan ang ataking paparating mula sa hangal na si Ran Yuzo. At dahil sa lakas ng akala palm technique ni Chen Feng ay nakalikha ito ng isang nakakapangilabot na pressure at ang lahat ng mga ito ay natitipon patungo mismo sa hangal na si Ran Yuzo na kasalukuyan ding papatake sa ating bida. At nang makita naman ng hangal ang atake ni Chen Feng ay agad din siyang naghanda ng panibagong atake upang mauna munang dumpensa sa papalapit sa kanyang malakas na atake mula sa ating bida bago niya ipagpatuloy ang nauna na niyang ihinandang pang-opensa at base pa lamang sa itsura ng finger sign ng teknik ay parang may naaalala akong ibig sabihin nito. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At ang ginawa naman ng hangal na teknik na may kakaibang finger sign ay labis na ikinabigla ni Chen Feng at kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat at pag-aalala sa di malamang dahilan. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ang nangyari ang ipinapangamba ng ating bida kung saan tuluyan na nga siyang nabalot ng isang malakas na seal technique mula sa hangal. At sa lakas nito ay di na magawa pang makakilos ni Chen Feng para makapagpakawalan ng palm technique, at para na din makaiwas pa sa pag-atake ng hangal. Kung saan makikita nga ang pag-atake ni Ran Yuzo sa ating bida na talagang nakakapanindig balahibo base pa lamang sa ilinalabas nitong matinding pressure habang maririnig naman ang kasabay na pagsasalita ng hangal na wag daw mag-akala si Chen Feng na bibigyan niya ito ng pagkakataong makatakas sa kanyang atake. At sa malakas na tinig ay muli na naman niyang isinigaw na tatapusin daw niya ang buhay ni Chen Feng,
Subalit sa nangyari ay di man lang nakaramdam ng takot ang ating bida na makikita naman kalmado lamang na nakatayo at iniintay ang pag-atake ng hangal na para bang di niya ito binibigyang pansin. At nang makita naman ni Chen Gayen ang kalagayan ni Chen Feng ay may pag-aalala niyang nasambit na di na siya aabot at huli na ang lahat gayong nakapaglansad na ng pag-atake ang hangal papunta sa ating bida. Maging si Elder Han at Han Yuer ay napasigaw na lamang ng pangalan ng ating bida dahil sa pag-aakalang yun na ang huling sandali na makikita nila itong walang buhay dahil lubhang mapaminsala ang atake ng hangal base pa lamang sa pressure na dala nito. At di nga nagtagal ay tuluyan na ding tumama ang ihinandang pag-atake ng hangal na si Ran Yuzo sa ulo ng ating bida kung saan buong-buo niya itong nasalo dahil sa sil na isinagawa ng hangal sa kanya dahilan upang di siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. At sa lakas ng pag-atake ng hangal ay makikita ang pagkawasak ng semento ng entablado dahil sa pagbaon ng mga paa ni Chen Feng dito, sinialis na talagang di biro ang lakas ng teknik na nagmula sa hangal na si Ran Yuzo. At sa sobrang nitong lakas, matapos nitong tumama sa ating bida ay nakalikha ito ng nakakapangilabot at mapaminsalang pressure na kumalat sa kabuoan ng entablado kasabay ng malakas na impact na tuluyang sumire sa maliit na piraso ng stage. Subalit gayon pa man ay makikita pa din ang pagkakalmado ng ekspresyon ni Chen Feng matapos niyang masalo ang malakas na pag-atake senialis na di man lang siya nagtamo ng kahit na kaunting galos man lang dala ng pag-atake ng hangal. At nang makita naman ito ng hangal na si Ran Yuzo ay labis siyang nagulantang gayong buong akala niya ay mabilis lamang niyang mawawakasan ang buhay ng ating bida sa kanyang ultimate technique na ipinang-atake dito. At makalipas pa ng ilang sandali ay bigla na lamang naglabas ng gintong aura ang katawan ni Chen Feng na bumalot sa kapaligiran, at sa lakas ng aura ni Chen Feng ay tumilapon sa di kalayuan ng hangal dala ang kanyang labis na pagkagulantang sa ipinakitang lakas ni Chen Feng. At sa isip-isip niya habang nap-apa-atres na parang may mali daw sa ating bida, at ang malala pa ay nagdadala ng kilabot sa kanyang katawan ng pressure mula sa ating bida na para bang gusto siya nitong lamunin sa kanyang pakiramdam. Habang ang ating bida naman ay may pagkamayabang lamang na tinanong ang hangal kung tama daw ba ang kanyang narinig kanina na gusto siya nitong paslangan sa isang atake lamang. Subalit kung inaakala daw nitong gano'n na lamang siya kadaling mapaslang ay nagkakamali ito gayong di na daw siya ang dating Chen Feng na kilala nitong basura at sa parihong sandali ay tuluyan nang nagpakita ang gintong enerhiya katawan ni Chen Feng na siyang naging dahilan upang di man lang siya makatanggap ng pinsala sa katawan at tinatawag itong Golden Body Method. At nang makita naman ng hangal ang gintong aura sa anyo ng isang ancient imperial dynasty bell ay labis siyang nagulantang at di na napigilan pang mapatanong sa kung papaano daw nagawa ng ating bida na mapag-aralan ang ultimate technique ng Jengang sect at makultivate ito sa rurok ng stage kung saan wala na itong kahinaan. Naagad din namang tinugunan ng ating bida at may pagka-seryoso niyang sinabi na kung gusto daw nitong malaman kung papaano niya ito natukian ay kailangan muna nitong lumuhod at magbigay-pugay sa kanyang master at sasabihin niya ng walang pag-aalinlangan ang pamamaraan kung papaano niya ito napagtagumpayan. Subalit nang marinig naman ng hangal ang sinabi ni Chen Feng ay may panggagalaiti niyang ipinangalandakan na mukhang talagang naghahanap daw ang ating bida ng kamatayan. At bukod pa dun ay sinabi din ito na ang lumpong master daw ni Chen Feng ay di karapat-dapat na sambahin ng mga kagaya niyang genius. At habang sinasabi ito ng hangal ay mabilis siyang naglansad ng pag-atake sa ating bida subalit may pagkakalmado lamang siya nitong tinindigan senialis na di ito natatakot sa kanyang presensya. Subalit bago pa man magtagpo ang dalawa ay isang malakas na boses mula sa kung sino ang malakas na sumigaw at may panggagalaiti nitong sinabi na tumigil na daw ang hangal sa kahibangan nitong ginagawa. At ang malakas palang sigaw ay mula kay Chen Gayen na makikitang nakatayo sa pagitan ng dalawa at nang makita naman ito ng hangal ay mariin niyang sinabi na umalis-alis daw ito sa kanyang landas dahil kailangan daw niyang wakasan ang buhay ng hangal na may lakas ng loob na baliwalain ang roles ng sect at makipaglaban sa senior nito. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Gayen kung saan may panganglaro niyang sinabi na wala daw siyang nakitang pagkakamali sa ating bida at sa nakikita niya ay si Ran Yuzo mismo ang bumabaliwala sa rules ng kanilang sect. Gayong nakisali daw ito sa labanan ng competition dahil lamang sa katotohanang mahina ang kanyang pamangkin kisa sa nakatapat nito na di matanggap ng hangal. At dahil sa pagkapaiya ay marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay isasama niya ito sa kanyang papaslangan at kung iniisip daw nitong kaya siya nitong pigilan ay nangangarap daw ito ng gising dahil masyado daw na malayo ang agwat ng kanilang lakas.
Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Gayen at marahan niyang sinambit na inaamin daw niyang mas malakas ang hangal sa kanya subalit sapat na daw ang kanyang lakas para hadlangan ito ng ilang sandali bago pa makatakas si Chen Feng at ang inaalala pa daw niya ay baka di nakayanin pa ng hangal nitong disciple ang pagkawala ng madaling dugo sa katawan nito kung di pa ito binigyang pansin ni Ran Yuzo. Na may pagkademonyo namang tinugunan ng hangal at sa nakakatakot na itsura ay mariin niyang sinambit na ang isang basura daw ay di nararapat iligtaan ng gaya niya at wala daw siyang paki kung masawi man ang buhay ng hangal niyang disciple dahil mahina naman ito. Dagdag pa nito na di daw sapat si Chen Gayen para mapigilan sila sa pagpaslang sa ating bida gayong di lamang daw naman siya ang may kagustuhang makapaslang kay Chen Feng. At nang marinig naman ito ni Chen Gayen ay agad siyang naalarma gayong wala siyang idea sa mga pinagsasabi ng hangal na si Ran Yuzo kaya naman naghanda na lamang siya sa mga maaaring sumunod na mangyari. Nang biglang sa parihong sandali ay isang misteryusong nilalang ang bigla na lamang nagsalita at mariin itong tinanong kung ang lalaki daw bang nasa harapan niya ang nagngangalang Chen Feng, at base pa lamang sa nakakatakot nitong itsura ay talagang matindi din ang pagnanais nito sa buhay ng ating bida. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagpakawala ng nakakapangilabot ng atake ang hangal habang mariin nitong ipinangalandakan na pagbabayaran daw niya ng dugo ang ating bida dahil sa pagkitil nito ng buhay ng kanyang apo at sa lakas ng pag-atake ng hangal ay nakabuo ito ng malademonyong anyo habang umatake dahil sa labis na panggagalaiti sa ating bida. At nang maramdaman naman ni Chen Gayen ang presensya ng misteryusong hangal ay agad niya itong nakilala at habang nag-aalalang papalingon sa kinatatayuan nito ay mariin niyang sinabi na mukhang lugi sila sa laban gayong dumating na ang retired elder na si Su Jiaodong na lolo ni Su Xiaoyu. At sa bilis naman ng pag-atake ng hangal na hakluban ay mabilis itong nakalapit sa likuran ng ating bida kasabay ng paglulunsad nito ng isang napakalakas na pag-atake na labis na ikinaalarma ni Chen Gayen gayong wala siyang kumpiyansang mailigtas pa niya ang ating bida. Habang ang ating bida naman ay marahan lamang na nagsalita at sinabihan niya ang hangal na hakluban na kung gusto nitong pagbayarin siya ng buhay ay pagbibigyan niya ito. Subalit ang buhay daw na ibabayad niya ay hindi kanya kundi sa hangal at matapos niya itong masabi ay mabilis niyang ipinangdepensa ang sugatang hangal na si Ran Changling upang harangan ang pag-atake ng hangal na haklubang matanda. At ang ginawa ng ating bida ay matagumpay namang naging depensa niya sa hangal na si Su Jiaodong at ang atake ng hangal ay buong-buo namang nasalo ng hangal na si Ran Changling dahilan upang tumagos ito sa kanyang katawan at tuluyan na siyang malagutan ng hininga. At ang mabilis na pagkilos ni Chen Feng ay labis na ikinagulantang ng hangal na si Su Jiaodong gayong buong akala niya ay ang ating bida mismo ang kanyang tinamaan dahil nabulag na siya ng kanyang galit kaya naman di na niya napigilan ang kanyang atake at aksidenteng maputslang ang hangal na si Ran Changling na itinapon sa kanya ni Chen Feng. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa aksidenteng pagkakapaslang ng hangal na Great Elder sa nephew ng hangal na si Ran Yuzo ay magkakaroon ng pagkakataon si Chen Feng upang paglabanin ang dalawa. Dahilan upang lalong manggalaiti ang hangal na Elder at tuluyang mabulag ng kanyang kagustuhang maghigantiya sa ating bida. Habang makikita naman ang panggagalaiting labis ng hangal na si Ran Yuzo dahil sa nangyari. At sa susunod ding video ay masasaksihan natin kung gaano talaga kalakas ang master ng buong Chen Yuan sect na si Zuo Bufan gayong makikisali na din ito sa tumitinding alitan sa ibabaw ng entablado. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.